ito pong si Paring Alfie Angeles, na siya po ay busy-busy ngayon. Lagi siyang special speaker, special guest sa mga pagtitipon ng Organisasyong Katoliko, lalong-lalo na po ang mga Depensor Katoliko. Ano po, ay talagang paborito siyang magpahayag. Kasi nga po, ay galing na siya o naging miyembro na siya ng Iglesia ni Cristo. At yan po ang gusto-gusto nilang mapakinggan. Bakit siya umalis sa Iglesia ni Cristo at bakit siya bumalik sa Katoliko at nagpari pa. Ako po ay nagsuri sa Iglesia ni Cristo. Ako po ay naging kaanib niyan sa Iglesia ni Cristo from 2005. Napanood po ng the late Eranio G. Manalo yung aking interview sa TV. Pinatawag po ako. Doon po nagpasimula na ako po ay kinupkop sa pabahay ng iglesia. Noon po napakaswerte ko noon. Para akong tumama sa loto. Bakit? Kami po noon wala kaming binabayaran kuryente, wala kaming binabayaran tubig. Maliit po ang sweldo doon sa pinagtatrabahuhan ko. Pero hindi pa ako kinakapos kasi binibigyan ako ng mag-asawa. Si KRD, si Katene. Sabi ko nga po, kahit po ako maging Katoliko, hindi po ako magsasalita ng masama kay KRD Manalo at kay Katene Manalo. Kasi malaki po ang ginawa nila sa akin na kabutihan. Tinatanong ko pong kabutihan iyon. Pero iba, pag pag-uusap ay doktrina. Ibang usapan yan. Marunong akong tumanaw ng utang na loob, pero alam ko kung hanggang saan ang limitasyon ko. So, tumatanaw ako ng utang na loob kay KRD, sila po ang nagpalibing sa tatay ko, nung panahong iglesia pa po ako. Pero pag pinag-usapan na ang aral, maghihiwalay muna tayo. Yan ang ano ko po noon. So, ako po ay nag-aral ng pagkaministro sa iglesia sa loob ng 3 to 4 years, kung di po ako nagkakamali. 10 days na lang, ako po ay magiging 4th year na. Meron po silang pre-college, then 5 taon, then okay ka na, manggagawa ka na sa kanila. Ako po ay 10 days na lang, ay 4th year na. Kaya lang nagkaroon ako ng tanong, tinanong ni brother yun eh. Nagkaroon ako ng tanong sa mga ministro. Kasi may paniniwala po kami na ang simula daw po ng huling araw ay yung July 27, 1914. Yan daw po ang simula ng huling araw, di ba ka, Angie? Yan. Ngayon, meron ako nabasa isang sita sa Biblia. Ang nakalagay po doon, ang Diyos na nagsalita, Hebreo 1:1 hanggang 2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito. Yan. Nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito. So ang tanong, kailan ba talaga nagsimula ang mga huling araw? July 27, 1914 o nung panahon pa lang ni Apostol Pablo? Di po ba? So tinanong ko po yan sa aking tagapagturo hanggang sa namatay yung isa ko pong tagapagturo. Namatay na rin si KRD, pero hindi po nila sinagot yan sa pasugo. Meron silang sinasagot sa internet. Pero ako po, wag po kayong pakatitiwala na yun nga ang talagang vlog ng iglesia. Kayo naman na naging saksi, mismo sila nagkakatalo sila. Di ho ba? Magulang sa anak, di ho ba? Kaya wag may mga fake na ano po dyan, na mga account, mga vlog, wag po kayong. Pero maganda na rin siguro pag-aralan siguro yung mga sinasagot nila. Pero sa pasugo, wala po ako matandaan na sinagot po iyon, yung simula ng mga huling araw. So dyan po ako tinawag. Paano naman po ako tinawag bilang isang seminarista? Ako po ay seminarian ng Our Lady, Order of Augustinian Recollect. But ako po ay, nag-request po ako ng leave. Nagpapasalamat po ako sa mga nanalangin po sa akin. Ako po ay nakaraos na sa aking operasyon. Lalaki po. Joke lang po. Nagpapasalamat po ako kasi tinanggalan po ako ng, apdo. Ano po.
Wala na po akong abdo, wala na rin po akong appendix, puso na lang po talaga ang natitira sa akin. Yan po. So, yun po. So, paano po ako bumalik into Catholic? Dati pong nag-share po ako sa CFD Manila, may nagtanong, maliwanag yung iyong batayan. Paano ka naging Iglesia ni Cristo? Paano ka nagdating daan? Bakit ka umalis sa kanila? Ano yung batayan mo? Bakit ka umalis bumalik sa Katoliko? Ito na yung sagot ka, Anjing, iniintay nyo. Yan. Una, kung Biblia po ang pag-uusapan, wala pong sino man ang makatututol, kahit anong sekta pa yan, doon sa nakasulat sa Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Kaya ang tanong dyan, Brad, sino ba ang founder mo? Meron tayong record sa SEC. The founders of this association are 1, 2, 3 Felix Manalo. Ang dami nila dun eh. Di po ba? Mr. Soriano, mga kaanib, sabi nila, hindi daw, ang tinatag daw niya ay yung mga kaanib. Hindi daw yung mismong iglesia ng Diyos. Yun ang ano nila eh. Kasi sila daw ay nakisanib. Pati siya nakisanib din. Sino kayang tumanggap? Di ba? Sino kayang tumanggap? Ang alam kong sinaniban ni Mr. Soriano, yung haligit suhay. Yun yung sinaniban niya. Kaya merong tema noon, patutunayan daw niya ang tunay na iglesia, yung kanyang sinasamahan, kailangang mabautismuhan doon sa kanyang samahan. Tanong, ikaw ba, Mr. Soriano, nabautismuhan ka ba sa samahan mo? Pagka may naipakita kang dokumento na ikaw ay nabautismuhan sa dating daan, huhubarin ko tong abito. Magpakita ka ng batayan na meron siyang 6 na rehistro eh. Meron siyang 6 na rehistrong iglesia. Iglesia ng mga panganay. Ay, iglesia ng mga bunso. Meron siya noon. Iglesia ng Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Meron siyang, or iglesia ng mag-ama, may ganon. Magtsuhin ata, mag-amain ata yun, hindi ko alam. Basta may ganon pong mga rehistro eh. Ganon. Pero magpakita siya na kahit isa lang doon nabautismuhan siya. Kasi ang maipakikita ko, nabautismuhan siya sa haligit suhay. Ang nagbautismo kay Mr. Soriano, yung nakaaway niya, yung founder ng iglesia, kabanal-banalang iglesia ng Diyos. Diba? Yun yung kanyang doon siya nabautismuhan. So, kaya atake sa INC. Yung pala, sabi niya, si Felix Manalo, hindi naman anya na nabautismuhan. Siya din naman pala hindi nabautismuhan sa kanyang samahan. Diba? Si Sanji. Ayan. So, yan. Kaya pag kami magtatanong sa inyo, sino ba founder mo? Ngayon, hamunin niyo Simbahang Katolika. Sino founder? Wala pang Biblia, may simbahan na. Di po ba? Bakit? Isa po yan sa batayan ko eh. Noon, ang dami kong pong sinabang relihiyon. Lahat yan sola scriptura. Pag wala daw sa Biblia, walang kaligtasan. Pero merong isang talata sa Biblia na hindi nila kayang tutulan. Yung paborito naming sitas, unang Timoteo 3:15. Ang sabi po doon, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Gusto mo ng katotohanan? Pumunta ka sa simbahan. Pumunta ka sa bahay ng Diyos. Yung iglesia ng Diyos ang haligi at suhay, haligi at saligan, o kung ano pa man yung pinag-aawayan nila dyan, the pillar and the ground of the truth, yung simbahan. Wala pang Biblia, may simbahan na. Kaya kung gusto mo ng katotohanan, kaya naalala ko yung sinabi ni Father Abe, yung very Agustinian po yun eh. Naalala ko yung verse, yung sinabi ni St. Augustine na lumabas ako para hanapin kita, pero hindi kita nakita. Kasi ikaw pala ay nasa loob ko. Yun yung sinabi ni St. Augustine. So, ako ganun ang ginawa ko. Kasi ang paniniwala ko, walang tunay na Diyos dito sa Katoliko kasi lumuluhod sa mga Diyos-Diyosan. Yan. Lumuluhod sa Pero tanggap namin lumuluhod kami sa tagapangamahalang pangkalahatan, pagka-ordinasyon. Okay lang yon.
pinakita ko nga sa kanila yung yung picture. Ayaw nilang maniwala. Meron po kasing mga iglesia talaga na ayaw nilang maniwala na meron talagang monumento sa loob ng sentral. Ayaw ho nilang maniwala. Kung hindi ko pa sinagkisis Angie yung picture, hindi siya maniniwala eh. Sabi ng mga iglesia, hindi naman namin sinasamba, hindi natin pinag-uusapan yan kasi kung maka-atake kayo sa Katoliko, marami kayong Diyos-Diyosan. Meron kayo niyan. Kayo ba wala? O meron din kayo niyan. Kung yun nga yung talagang sinasabi nyo sa amin. Meron din kayo niyan. Kung yun nga yung pinupukol nyo sa amin. Kayo ba wala? Meron pa nga mga ganyan miniature eh. Diba? Meron po nun eh. May isang kumuha po nun si Sis Crispy. Yan. Meron nun. So yan po yung naging batayan ko. So, may mga bagay, sabi nga po sa 1 Thessalonica 2:15, kung hindi po nagkakamali, ang pagtuturo ng mga alagad ng Diyos, ng mga pare, ay hindi lamang sa nasusulat, kundi sa pananalita. Kasi po, hindi naman lahat pwedeng letrahan. Wala kang mababasa sa Biblia na maligo ka araw-araw. Hindi ba? Pero pagka ginanap mo ba yun, nagkakasala ka? Hindi. Hindi naman na kailangan kasing sabihin yun eh. Merong pagtuturo, yan ang kakaibahan po natin sa ibang sekta. Hindi po sila relihiyon, sekta, denominasyon. Kahit anong ipilit pa ng ibang relihiyon, ibang sekta na sila daw ay relihiyon na dahil malaki na daw sila, kaya na daw nilang mag-walk ng ilang ay hindi ho yan. Sekta pa rin po yan ng isang ng Kristyanismo, pero po. So iyan. So ang pagtuturo, hindi lamang sa pamamagitan ng sulat, kundi sa maging pananalita. Kaya meron tayong sinabi po kanina, di po ba? May oral tradition, meron din po tayong written tradition. Yan po. Nagtataka lang ako, saan kaya kinuha ng mga relihiyon na yon yung karapatan ng pagtuturo? Magpunta ka kay appointed son of God, siya kasi pumunta ng bundok, 3 days, walang kain-kain, walang tulog-tulog, yun yung kanyang karapatan. Punta ka naman sa Marikina, hindi rin siya kumain, nakakita naman siya ng liwanag. Sabi ko naman, ikaw ba naman na walang kain ng 3 araw, wala kang liwanag na, di ho ba makita? Ganon din naman nangyari doon sa Central, sa Diliman. Hindi rin kumain, hindi rin uminom. Uso talaga yung ganon eh. No? Walang kain-kain. Meron pa ho bang hindi kumakain? Baka may ibang liwanag po kayong makita. Yan. Doon nila kinuha yung kanilang karapatan. Pero yung karapatan natin, maliwanag po yung itinuro sa atin ni Father Abe, galing sa Diyos, mula sa mga apostol, yan. Walang hanggang pagkasaserdote ni Melkisedek. So yan po ang karapatan natin. Walang sino man ang pwedeng kumuha ng karapatan na yan. Ngayon, in line with the vocation. Siguro po, isa sa pinagpapasalamat ko, paano nga ba ako naging So, share lang po ito siguro mga 1 minute and 1 hour. Okay, joke lang. Paano po ako nakonbinse? So meron po ako mga scriptural, lately ko na lang po kasi na yung scriptural basis ko eh. Pero paano po yung sabihin kong kakaiba o kakatuwang nangyari nung ako po ay ma-convert into Catholic? Bakit po ako ngayon naghahangad na maging isang pari? That time po, ako po ay member ng debating team ng iglesia. Kami pong dalawa ni Sis Crispy Perez, ang trabaho po namin doon, by the power na ibinigay sa amin ni Rizalito Ocampo, na kayo ay maging katulong ng debating team, gagawa kayo ng tanong. So yung mga tanong, aaralin namin. So gumawa ako ng tanong, mga ganyan. Yun yung ginagawa po namin. Pero that time, binigay po sa akin yung magazine ni Father Paul. Yan po ang umpisa, yung magazine ni Father Paul. Nanonood po ako ng Sunday TV Mass. So, that time, sabi ko, gusto ko maging pare. At yun yung pangarap ko noon pa. Sabi ko, gusto ko maging pare. Pero magulo ang utak ko noon. Ibig sabihin, hindi ko maintindihan nararamdaman ko kasi napaka-aktibo kong miyembro. Wala akong sa hinagap na ako po yaalis talaga sa iglesia. Pero gusto kong maging pare. That time, umalis po ako ng Central, pumunta po ako ng Quiapo. Diyan po ako nagsisimba every Sunday. Ang ginagawa ko po noon, pagkatapos ko ng pagsamba sa iglesia, pag nakapagtaob na ako ng tarheta, sasakay ako ng FX papuntang Quiapo. For almost 2 years ginagawa ko po iyon. Sa pagkakaalam ko po na walang nakakasunod sa akin, pero meron pala nakasunod. Ang ginagawa po namin noon, meron po kaming palagdaan.
palagdaan na nire-record po namin kung saan kami aalis. Kaya yung mga sinasabi mga dukutan issue, pag-aralan nyo mga kapatid. Nakalagay talaga doon. Hinahanap ko na nga po kung nasaan na si Crispy Perez. Sana mag-text ka sa akin, Crispy, kung nasaan ka na. No? So ang nilalagay ko lang po doon, basta bibilin lang ako, hindi ko sinasabing pupunta ako ng Quiapo. Yan. Minsan may isang janitress, nakita po niya yung table ko, may rosary. Kaya malaki po ang role ng rosary sa buhay ko eh. Yan, malaki ang role ng rosary ni Mama Mary sa akin sa pag-convert ko into Catholic. May nakitang sa aking drawer nagtrabaho po kasi ako sa College of Nursing for 8 years. So nakita po nila, bakit kami rosary dito? Sabi ko, yan ang halimbawa ng panalangin paulit-ulit. Yan. Be safe ako. Diba? Yan. Hanggang sa hindi ko na matiis. Alam niyo po, bago po lumabas ang issue, minababalitaan ako sa loob ng pamilya Manalo. Sa loob ng pamilya Manalo, minababalitaan ako. Kinakabahan na ako, sabi ko. Pero ini-ignore ko lang siya. Pero nasa puso ko na ho talaga na ako ay aalis, gusto kong magpare. So November 2011, yun po ang simula ng aking conversion story. So nung ako po ay gusto ko na talaga magpare, sabi ko, nanay, labas na tayo. Siguro mga January 2013, yan. Labas na tayo, nanay. Yung nanay ko, alam na rin niya na gusto ko magpare. So, ang ginawa ko po noon, hindi ako umuwi sa amin kasi masusunod ako saan ako nakatira. Inisa-isa ko yung gamit ko. Yan. Tapos, ako po ay umuupa noon. Kumuha ko ng paupahan. So, habang hinihintay ko yung May, kasi May po ang pasukan nag-apply po ako sa Our Lady of the Angel Seminary. Franciscan din po ako, sister. May dugong Franciscano po ako. Ngayon po nung nag-decide po ako na umupa sa labas, pero ayaw pa ho nila akong payagang mag-resign kasi that time marami po talaga akong trabaho na yung mga exams ng mga bata, so mga passwords ng mga iba't ibang po sa College of Nursing, ako po may hawak. So, hintay po ako hanggang May. Pagdating ng May, whether they like it or not, aalis talaga ako. Nung nakapasa ako sa Our Lady of the Angel Seminary, sabi ko, ito siguro yung inaano ng Diyos sa akin, sabi ko. So that's the time na iniwan ko na yung pananampalatayang iyan. Then yung kumpil, may nagtanong kanina, tsaka po ako nagpakumpil. Kasi ako pala nakumpilan sa hindi ko alam, Aglipay. Pati pala Aglipay, napuntahan ko. Yan. Kaya after po noon, hinahanap ko yung record ko, bakit wala akong kumpil. Yung pala, Aglipay pala ang nagkumpil sa akin. So kumpil po ako dyan sa St. Michael, the Archangel sa Malacanang. Diyan po ka. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.